Praise the Lord. Salamat kayo, choir. Salamat kayo sa mga instrument players. Salamat nga by God's grace na painumduman na puta pinagi sa awit sa choir. So, ang ato ang bagong klaro na itong naong samot na yun ang mga tao, di na yun mo simbahan. Kay mas nindot pa ko nung tanaw ang live ko no kaysa dito sa online. Sa sunod niya, tape na lang ako ibutang dari, record na lang ba? So wala lagi manimba niya, apil ang pastor. Okay, salamat sa Ginoo ni ato sa church, amen. Doon na mo yung Bible at mablihan sa book of Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, manindog tagbalik. Atong basahon ang verse number 4. Proverbs chapter 6, verse 4. Hangtod sa verse number 11. Proverbs chapter 6. Kining mensahe mga kaigsunan, ako giyong paningkamutan nga actually ako yung unang naigoan so karon mubalos lang ko ninyo nga kinalan igon sa tamo. Kay human naman ko naigo sa balos-balos raman nga to, di ba? Paminaw mo, maigo galing mo suwali. Salamat mo sa Ginoo. Dayon paningkamutin ninyo nga maka benefit mo kanang namoy nakuha ba sa mensahe, dili lang kay palabyon lang ninyo nga walay pulos. Sayang ang inyong pamiliti, sayang ang inyong pagpaminaw, unya dili ninyo i-apply. Ikay atong basahon o tubag-tubag nga pagbasa hantod sa verse number 11. Proverbs chapter 6. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, be wise. Verse number 8, no? Verse number 8, provided her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Verse number 10, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Rita, thank you Lord sa imong pulong. Salamat kayo sa pagpahinumdum namo nga kinahanglan day kami magpasilungog diha nimo. Tungod kay maunay imong purpose nganong imo kaming giluwas. Ug salamat Lord sa matag-usa nga niya dinhi nga dunay desire nga makahibalo sa imong pulong o tabangi matag-usa namo nga amo ning ma-apply aron sad kami motubo sa among Kristohanong kinabuhi. I-bless ang matag-usa namo Lord in Jesus name. Amen. Palig maglingkod, salamat kay sa Ginoo. Okay, ang kung gusto mong doon na mo asinso bitaw mo sa inyong kinabuhi, magbasa mo og Book of Proverbs, bisag tag 5 lang ka verses. Nya inyong pamalandungan o gunya palingkamutan yung nga ma-apply ninyo. O gunya
I believe nga doon ay improvement ang inyong kinabuhi. Amen? Sayang. Actually, kung gusto ka, abi niyo ang pinaka-wise nga tao nga sumala sa Bible, mao si Solomon. Nya siya pod maoy kinigitawag siya the wisest. Sakto ba to? Dayon the wealthiest. Siya mo'y pinaka-dato nga tao nga nagsumala pa sa Bible. So, okay. Akong isgutan karon mga kaigsunan kining about laziness. Napa mo? Actually, sigog paminawan naminaw ko sa mga daghang kong ipaminawan labi na si Jack Ma. Wala siya mag-profess nga Christian siya. Pero akong nadunggan niya about ani nga mensahe. So, daghang kong nadunggan ni nga mga preacher, ingko bitaw no, we need to kill laziness. Napa mo? Matod ba sa nabay daghang mga sayings, matod ba? Kill your laziness before it kills your future. Ang bot pasabot nga patya ninyo ang inyong pagkatapulan sa dili pa siya mupatay sa inyong future. Actually, mga kaigsonan kada isa na to gitagaan tag opportunity sa Ginoo nga mabuhi. Ug kada isa na to doon na tay mga damgo. Amen? Di ba? Doon na mo'y mga ambisyon sa inyong kinabuhi. Doon na mo'y, I believe nga, doon na mo'y plano sa inyong kinabuhi. Doon na mo'y, wala mo magplano nga mahimo mong, kisa may nagplano nga pubrigid siya. Kisa may nagplano. Wala yung nagplano, no? Wala, kinsa nagplano nga magkalisod-lisod siya, apil yang anak, yang apo. Kinsa may nagplano na, or inyo yun ang giplano, nga maingon ana inyong kinabuhi. And I believe, kasagaran na to, dagang mga tao karon wa na nila giplano. Ngayon na ingon ana sila. Kundili, mo na hinungdan or mo na resulta sa ilahang pagpili. O mo na resulta kung dili nato patyon kanang pagkatapulan adinhi sa atong sulod. Apa mo? Paminaw mo. Kada isa nato naagyutay nature sa pagkatapulan. Nanay kinaiya gyud nato. Kinaiya na gina nato nga naagyo kay pagkatapulan. Ug kanang pagkatapulan naa sa atong sulod. Ug maunay muhinay-hinay ug patay sa ibuhang kaugmaon. Amen? Napag-saying niya, laziness is called the silent killer inside of us. Gitawag ka na niya silent killer. Nga naman, dili na siya naana sa atong sulod. Katanaw ba? Kasagaran nato, dili ta mo angkon nga kita tapulan. Ang atong justification sa atong kagalingon, di lang ta ganahan ana nga trabaho. Napa mo? Napa agad. Laziness cannot be seen, but you can feel its effect. Ang pagkatapulan ko dili nimo makita pero imong ma-feel ang epekto. Mapiktahan ang imuhang asawa, mapiktuhan ang imuhang
or bana or imong mga anak or imong mga apo, resulta na sa imuhang desisyon nga diha jud ka magtapulan jud ka. Laziness is a killer of your dreams and potentials. Or potentials. So, mo na'y killer sa imuhang potential. Kada isa nato do natay naagitay kasabot mo say business potential. Pagkakusgan, natay kusog, naagitay abilidad unta ba? Mahimog gid unta nato. Doon natay power. Mahimo unta, pero wala lang kalihok tungod sa laziness, pagkatapulan. Okay. Number 1, mga kaigsunan, sumala pa din sa Bible, how do you know that you are lazy? Or how do I know that I am lazy? Gusto mo makibalo? Number 1, you love to sleep. Ganahan kita matulog. Kung mahimo, dili na ta ganahan mong mata. May lang gani kay wa kagipatay diya sa imong higdaanan. Kaya ganahan naman yung matulog. Sa diha nga imong kinaya, you love to sleep, ambot pasabot sa panahon nga ting trabaho, matulog ka, sa panahon ting katulog, di ka magtrabaho. Sa to, panahon sa pagkatulog, magkatrabaho ka, panahon sa ting trabaho, matulog ka. The Bible says, give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. In verse number 9, ingon siya, now, how long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands, hands to sleep. Mga kaigsunan, kanang wa bito kay gibuhat ka nang hindi ka ganahang mo trabaho pero mas dali ra ka ganahan ka matulog. Napa mo? Pero og kanang dula perting abti ka. Og pukawon og kaon abti pud. Pero pukawon og trabaho, murag hilantan man ko, murag lain ang humpaminaw, murag, pwede lang sa... Napa mo? Nga naman, naka-experience na ta, anak. Kanang mga muingon nga, lain akong lawas, pastor, lain lawas. Pero pasahig bula, di ba, pwede kusugang dagan? Ambot sa espiritu aning dula. Patrabahoon, kanang magbagbara. Dili naman ta kinala maglayat-layat ka magbara. Di naman ka kinalang mudagan, pero kapoy yung magbara. Nga naman na, unsa na espirituhan na diya. Pero pasahig bula, mudagan, mulayat, dayon, bahalag madasmagan, ay okay ray. Ampot, unsa nang panuwaya na. Napa mo? Ganahan juga matulog. Dini kadua, unsaon yung paghibalo nga tapulan ka. Waiting for motivations instead of needs. Ambot sakto ba lang pag-Inglesa na ambot masabot na ko na naghulat og naay mo pikpik, naay mo encourage instead nga kinahanglan mo trabaho juga kay nainid. Ngano man lagi ang basketball, kinahanglan
kinahanglan mo yun. Naamay daghang mo pakpak. Ug mo nagbara, wa may mo pakpak. Napa mo? Katabi tao nalimpyo sa lingkuranan dire. Naniid lang ko ba? Si gayoy. Nga naman, na may mga dalaga na apoy ko, apaspasaw eh. Bisag hina, kanang bisag layo ra gud kayo ang istorya. Pero kusgon gud, uy, ikaw ko na. Magparawa, mabatrak ba? Mabatrak. Aron, uy, paspasan. Pamina mo, kung nagpaabot ka og motivation or na magpaabot ka, naay mo pakpak, mo pikpik, mo pakpak, mo pikpik, sa pagyod, mo pukpok, mo pakpak, mo pikpik, mo pukpok. Usa pagka mo trabaho, mga kaigsunan, gitawag kag tapulan. Balagway ni pikpik, walay kinahanglan madjugang mo trabaho. Unsa gigon sa verse number 5? Unsa gigon sa Bible? Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter. Sabot mo na. Kung dili kuno ka mo trabaho, sama ra nga imong gitugutan nga mura kag langgam ba nga na ay hunter, na ay nag-ukoy-ukoy nimo nga mapusilan juga. Basta di ka magtrabaho or kung imong i-deliver, kung gusto ka nga sa manig, ang buot ba sabot ba? Ayaw tuguti nga ikaw madakpan ka sa kanang mga tiglitag. Imanin na, ang pagkatapulan litag na siya. Usbon ako sa pagingon, ang pagkatapulan litag na sa imong kinabuhi. Abi na mo kinsa mag-suffer, imo yang asawa. Mo nang mga babae, ayaw mo pataka og tando dia. Kanang porma-porma, mga original pa, mga unsa dia, mga naka-shades, mga unsa dia. Agay, ay mo pailan na do. Bisag unsa pa nakagwapo dia. Tall, dark, and never mind. Bot pasabot nga verse number 7. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways. Tanawa ang mga lumigas. Wagi, wasa noon ko kadungog. Wagi nag-encourage na nila. Walay nagpakpak na nila. Pero kinahanglan sila mo trabaho tungod sa need. Kay kundi sila magtrabaho, di sila mangita o ganang ilang walay makaon ang ilahang kingdom. Kuha niyo? Mga kaigsunan, kung dili nato pugson tong kagalingon sa pagtrabaho, ang mag-suffer ato ang pamilya. May lag makaasawa kag milyonarya. Nga dili mini. Kanang milyonarya or milyonaryo nga tinuod. Napa mo? Ambot pasabot na ko ba nga gikana paminaw ang bulaton sa Ginoo dili gyud mahimo nga tapulan. Sunod verse number 7, which having no guide, nor overseer, nor ruler, provided her meat in the summer, gathereth her food in the harvest. Mga kaigsunan, maunay initiative sa ants. So, unsa ilahan ng galing at tapulan ka? Number 1, waiting for the motivation. Sunod. Ikatulo, waiting for kanang gitawag ang convenient time. Unya naka mo trabaho basta convenient ba? Mo trabaho ko ni kanina sayon ra kayo. Mo trabaho ko ni kay okay ra. Proverbs chapter 20 verse 4. Ang second sa Bible, sluggard will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg his
in harvest and have nothing. Ang usa kuno katapulan dili magdaro kay nga naman ang iyang katarungan tugnaw. Tugnaw. Mga kaigsunan, ayaw pagtrabaho tungod sa gitawag convenience. Ayaw hulat. Kaya nga naman, unaan lagi kay pamilya, di malagi ka, trabaho malagi ka bisag unsa. Di ba? Maligya na maligya kag isda, maligya kag bulan, maligya kag kuan. Nganong karon uri tao di man kay unya nakamaliho kun daghan na kay kaganak. Dahil ikatulo, ay kupat, siya, many excuses. Daghan kay excuses. Proverbs chapter 26 verse number 13. The slothful man said, there is lion in the way. Ang tapulan ko no, daghan yung kay pasangil. Naay leon diha sa dalan. Adto dito ba? Adili ko'y kay naay leon. A lion is in the streets, naay mga leon diha. Kaunon pa lang ko. Mga kaigsunan, mo na'y mga kinaiyas tapulan, daghang excuses, daghan kayo mabutang sa ilang mind sila mo, mag-imbintog, mga hadlok, di lang ko di ko maunsa pa lang, magnegosyo na ka, di, mapurdoy pa lang ko, oy, mas kayo lang ka, di ko, mabagsak pa lang ko, oy, magkuhan na ka, diri na ko. Daghang excuses. Sunod, not time conscious. Ang usa ka taong tapulan mga kaigsunan, dili siya time conscious but a time waster. Proverbs chapter 4, 6:4, ganina, not sleep, give not to sleep, then nor slumber to thine eyelids. Then sunod, how long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of sleep? Unsa may resulta na? verse number 11. Abin mo sa resulta, verse 11. So shall thy poverty come as troubleth in thy, and thy want as an armed man. Buot pasabot mga kaigsunan, ikaw na po'y mag-suffer kung dili na nimo daugon ang pagkatapulan nimo. Amen? Sunod. How to kill your laziness. Saan mo nito pagpatay ni laziness? Saan na to ni pagpatay? Number 1. Remember, butang nina. Remember, work is not a curse but a calling. Genesis chapter 2, verse number, sa wa pa makasala si Adan og si Eva, gitawag na sila sa Ginoo o sa trabaho. Wa pa sila kasala, ha? The Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Ano man na? Trabaho. So, para ni Adan ug ni Eva mga kaigsoon, bisag wa pa sila kasala, para sila privilege nila nga maka-obey sila sa Ginoo. Amen? Murag pribilehiyo ang pagtrabaho, opportunity ang pagtrabaho para sa Ginoo. Pero di man ini, kasagaros mga taong tapulan, maunggod, ingon ani, daghang kay sila pagbasol sa ilang utok. Kundi pa lang si Papa, si Mama, dili nta ko maingon ani, kundi pa lang si Kuan, atong gobyerno, manini atong gobyerno, atong ganoon sa naman niya, daghan kayo ilang pasanginlan. Pero mga kaigsunan, wa na tayo mahimo na.
Pero ibutang nato sa itong kasing-kasing, nga kining atong naas buloton sa Ginoo, kining for example sa choir, sakripisyo, kanang magsulwining, sa panang kining pagtrabaho diri, uban pa mga trabaho, mga kaigsunan, ayaw nag-ibutang sa inyong mind nga gitunglo ka, kundili ko ana calling na nato gitawag ta sa Ginoo. Kinsa man tawgon sa Ginoo sa iyang trabaho? Mga unbeliever, dili kita mo gitawgon sa Ginoo. Kinsa man iyang palipihon re? Mga Mormons? Kinsa may suguod sa bulotos Ginoo? Amen? Ibutang sa itong mind nga, ang atong pagtrabaho is a calling. Amen? Ikaduha. Remember, atong hinumduman nga remember, laziness is wickedness. Subon ako sa pagingon. Laziness is wickedness. Kaya mo sa Matthew chapter 25, nga gitagaan sa Ginoo, dunay usa ka tawo nga naghatag siya og 5 talents. Ug niya, ingon siya, pagbalik niya ang 5 talents nahimong another 5 talents, dunay anak o dunay resulta nga 5 talents. Ang isa gitagaag 3, nahimong 3. Nahimong tulog, nakaanak og 3. Sa ato pa nahimo ng unom. Pero ang isa gitagaan og isa ka talent, ang iyang gihimo wala niya gigamit. Mga kaigsunan, para sa ako lang interpretation ani nga kini nga parable, muni niya. Kada isa nato mga kaigsunan, dili ta kabalibad sa Ginoo, nga Ginoo usaraman ang imong gihatag nako nga talent. Mga kaigsunan, unsay imong talent, unsay naadya nimo, mo na imong gamiton para mo asinso ka. Paminaw, for example, gitagaan kag pribileyo or opportunity nga mabuhi ka. Ang pangutana, pila man ka kalag nakabig nimo sa imong pagkabuhi? Pila may natudluan nimo or na-influence nimo sa imong kinabuhi? Amen? Or ikaw rang isaw niya, iningatubang nimo sa Ginoo, oy, mutanang Ginoo, oy, pila may nasulwining nimo, pila mo gan, napa mo? Pamina mo, unsa gingon sa Ginoo? Give it to him that had 10 talents now, verse before sa na, di man na mao. Klaro ning 25, Matthew chapter 25. Verse number 20, tanawa, verse number 25. 25. And he, mo ni katarungan atong tao, nga gitagag 1 talent. Unsay iyang giingon? I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Iyang gilubong ang talent niya. Meaning, wa niya gigamit. Verse number 26, unsay iyang giingon? Verse number 26, and the Lord said, and the Lord answered and said, thou wicked and slothful servant, dautan og tapulan nga servant. Tanawa, unsay giingon niya? Thou knowest that I reap where I sow not,
and gather where I have not strewed. Verse number 27. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchanger, and then at my coming have received mine own with usury. Ang buot basabot, walang tanin ni mo gilubong ng kwartaha. Imo tanang gi-invest. So naanang tanay tubo. Mga kaigsunan, ibutang nistong main nga ang expectation sa Ginoo tong kinabuhi nga gitagaan ta niya og life, one life, isa ra gyud ka kinabuhi, one life ra gyud. Mga kaigsunan, kung ato nang gamiton na nato sa Ginoo. Mamunga unta nag, for example, ikaw nakabig ka des Ginoo, mamunga unta po nag another soul. Pero sayang atong katurungan, busy man ko, pero ang kuan tapulan. Remember, laziness is equivalent to wickedness. Dahil sunod, remember, laziness is a killer. Katong ganina introduction ba? A killer. Kinsa may iyang patyon? Iyang patyon ang imuhang future. Iyang patyon ang imong ambisyon, ang imong dreams. Na kay untay mga pangarap sa buhay, naata kay daghan untag mga ambisyon, pero dili nimo ma-fulfill, lisod daghan kay kag pasangil. Why? Wala nimo gipatay ang laziness. Amen? Remember, laziness is a killer. Killer of your potentials, killer of your dreams. O magsuffer na your future family. Diba din bisan pag-unsa nimo kagwapo do. Bisan unsa pa nimo kagwapo, bayog barog, pero once nga tapulan ka, wa jud kay future. Amen? Wa jud. Luoy lang kayo ang imuhang pamilya niya. Muna akong ikuan sa inyo mga babae, ay gud mo sugot-sugot anang mga sige rigar-sigat, get kihat, dayon how you, na. Sige pang regards dyan sa kuan. Ayaw. Okay, sunod. Remember God's promises. Hinumdumi ang mga saad sa Ginoo. Paminaw mo mga kaigsunan, ug unsay saad sa Ginoo nato, mo ni saad sa Ginoo, our work shall be rewarded. Ang saad Ginoo sa Ginoo sa Hebrews chapter 6 verse number 10, ningon siya nga, your work shall be rewarded. Unsay sa Bible? Your work, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that He had ministered to the saints and do minister. Mga kayon, dili na kalimtan sa Ginoo. Amen? Dahil katapusan, money, pait, money niya, katapusan, force. Sabi ko, sana, force yourselves to work. Ayaw mo yung, sige, i-force imong kaugalingon to work. Kay kung ang imong principle, mga ambot lang,
I need to force myself. Bisag 67 akong edad, akong i-force gihapon akong kaugalingon. I-force akong kaugalingon mo, hay ko diri. Mag-force na ko ang stretching, bisag sakit. Ana na maginang, sa diyang mag-workout, mag-exercise ko, ang resulta, sakit yung kayong lawas. Mga kay, i-force na to. Kaya nga naman, kung dili na to i-force itong gagawin to work, mga kaigsunan, nag-practice na kamatay. O ibawa na to, once nga, magbakang-bakang na ganiga, hapit ka ka atog yung i-force itong kaugalingon. Napa mo? I-force. Proverbs chapter 12, verse number 11. He that tilleth his land shall be satisfied with his bread. The word tilleth, buat ba sabot ana, nagtikad ba? Nagcultivate. Kaysa una manggong panahon manggod, kinalan ka magtanom, kinalan imog yung atimanon ang yuta para ka makatanom, para naa kay maani. Kaya wa may KFC sa una, wa may Dunkin sa una, wa may kinalan ang imong pagkaon naa sa imong pagtanom. Kung dili nimo pugson imong kaugalingon sa pagtrabaho, magpakilibos diya ka sa panahon sa harvest. Sa Proverbs, he that tilleth his land shall be satisfied with bread, pagkaon. But he that followeth vain person is void of understanding. Paminaw mo kinsa may imong model sa imong kinabuhi. Kung imong papa tapulan, imong mama tapulan, paminaw mo, kung kana sila mo imong himong model, what you gay kaugmaon? Kinsa may imong idol, model, imong silingan? Kinsa may imong model? Kinsa may mga kaigumaon niya, salamat sa Ginoo. Naatay kahigayunan nga mo trabaho. Abi ni mo no? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians chapter 3 verse number 10. Basa. Even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, unsay nahitabo? Neither should he eat. Ang buot pasabot, ang mga tapulan dili pakanon. Dihayo sa kabatanon, gitawag og kaon sa iyang mama. Paspas kaya siya kaon. Kaon yun siya mayo. Giingnan siya siyang mama. Dong, grabe ka mo kaon eh. Paspasan mo kaon eh. Mura ba kayo trabaho? Nahiubos yung taong bata. Siya grabe sa mama eh. Kaganin naman, naglawag ka sa baboy. Paspas kayong baboy mo kaon. Ningon na yung kanay baboy, maayong mo kaon. Pero ako, nagkaon ko, imo man kong giboy-boy. Asa magi imong anak ma? Ang baboy o ako o ang baboy? Napamuda. Ngingon niyang mama, Dong, mas may man ang baboy kay mapatimbang man. Ikaw, di man ka pwede na ako ipatimbang. Napa mo? Di man mo dawat ang slaughter area, slaughterhouse ug bataw nga mo imong ihaw dito. Wa say mo palit. Muna
ang Bible nag-declare ay lang yun ang pagana aron di mahimong baboy. Napa mo? Nara nimo. Remember this. If you will not kill laziness, laziness will kill you. Will kill your future. Abot na ko. Amen. Ninugda. Duko atong ulo iping atong mga mata. Salamat sa Ginoo sa mga verses. Let's pray. Lord, salamat sa imong pagpahinom-nom namo. Tabagi kami. Mga tao kami, O Diyos, nga dili among nature di ganahan mo trabaho. Mahimo na may daghang masugo. Pero imo ming gitawag, Lord, sa dakong ngayong trabaho. Tabagi matagusan na mo, Lord, nga din mabutang sa among mind nga dili unta mi magtinapulan. Pagkadako sa trabaho nun, pagkadako sa imong buluhaton, pero gamay lang nagtrabaho. Tabangi, O Diyos, ang matagusa nga dunay desire nga magamit sa imong buluhaton, O Diyos. Lord, I pray this church, kini nga church, nga unta kami Ginoo ma-apply to namo nga mga principle nga among pugson, among kaugalingon sa pagtrabaho. Tungod kay mabutran time nga kami makaani ra pod. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Thank you, Lord, sa imong pag-inom namo. Amo ni gamit Jesus name. Amen.